Absent si Egay. Solomon wala sa day 2 ng draft. Babackout ba? Galleries may plano kung sakaling umatras si Alyssa sa draft. Capital One sure na kay Lamina? Good day ka-trending, this is Ivan, the new voice artist of this channel. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas volleyball trend. Usap-usapan ang pagliba ni prospected number 1 overall pick Alyssa Solomon sa ikalawang araw ng 2026 PVL Draft Combine. Tila wala kasi si Alyssa sa day 2 na mas bumubuhay sa posibilidad na maaari itong mag-last minute back out sa draft day. Ayon kasi sa rules ng PVL, may hanggang June 1 sila para magdesisyon kung tutuloy ang player sa draft night o hindi, dahil ang pinal na listahan ay ilalabas sa June 2 o a night before the draft day. Tila isa itong posibilidad kay Solomon na nagtitimbang pa sa mga options niya dahil inamin rin niya na siya ay may mga nakukuha pa ring offers sa abroad at pinag-iisipan kung kukunin niya ba ito o papasok siya sa PVL. Ayon kay PVL Commissioner Sherwin Malonzo, nagpaalam naman umano si Alyssa na hindi siya makakadalo sa day 2 ng draft combine. Ngunit hindi malinaw kung senyales ito ng kanyang pag-back out o hindi. Ang malinaw umano ay kahit nawala sa draft combine pero lalahok pa rin sa draft. Makakasali pa rin umano ito sa mismong araw ng draft at eligible na mapili ng kahit na sinong team. Ang laban para kay Alyssa Solomon ay maaring may malinaw na nangunguna na siya. Ngunit tiniyak ng number 1 pick team na Galleries Tower na hindi sila mahuhuli kung biglang maging unavailable ang pinakamalaking premyo sa darating na rookie draft. Aminado si head coach Aying Esteban ng Galleries na si Solomon pa rin ang nangingibabaw na paborito at walang duda na magiging unang pipiliin sa draft. Ang 6'2" opposite hitter ay hindi dumalo sa ikalawang araw ng PVL Draft Combine kung saan naroon ang mga coaches at opisyal ng koponan upang panoorin ang serye ng mga scrimmages at na nagbibigay diin sa spekulasyon na ang mga alok mula sa iba't ibang bansa ay nanatiling isang malakas na konsiderasyon para sa kanya. Bilang resulta, nagsimula ng maghanda ang Galleries ng mga alternatibong scenario sakaling magpasya si Solomon na umatras mula sa draft at maghanap ng mga oportunidad sa ibang bansa. Ang contingency planning gayunpaman ay hindi dapat ipagkamali na ang high risers ay nagiging malamig na kay Solomon. Inamin ni Esteban na si Solomon ay nanatiling pamantayan kung saan sinusukat ang bawat iba pang prospect. Ang kawalang katiyakan sa paligid ni Solomon ay nagmumula sa kabila ng mga naunang interaksyon sa pagitan ni Alyssa at ng Galleries. Ibinahayag ni Coach Esteban na sumali nga si Solomon sa Galleries Tower practice ilang linggo na ang nakalipas. Bagaman ito ay naging maikli lamang dahil naghanap si Solomon na mag-ensayo kasama ang high risers, ay nanatili ng halos isang buong sesyon bago siya umalis pagkatapos. Bilang isang koponan na walang parehong antas sa pagdating sa pera o pinansyal na kakayanan katulad ng ibang teams, nauunawaan ng Galleries ang kahalagahan ng pag-maximize sa bawat pagkakataon na magamit ang draft, kahit na si Solomon ay manatili sa pool o hindi. Samantala, tila sigurado naman ang Capital One Solar Spikers na kunin ang serbisyo ni Lams Lamina sa darating na PVL Draft. Ayon sa isang artikulo ng Inquirer, tila kahit na number 1 pick pa ang Solar Spikers, tila mas kukunin umano ng koponan si Lamina kaysa kay Solomon. Para kasi umano sa management ng Solar Spikers, si Lams ang missing piece ng team para mas gumana ang potensyal ng mga newly hired players nila tulad din na Vanny Gandler, Erica Santos, and franchise player Bella Belen. Ang coach ng Capital One naman na si Coach De Brito ay tumangging magkomento sa interes ng koponan sa 2-time UAP best setter. Ngunit inamin niya na maaaring magkaroon ng agarang epekto si Lamina at makatulong na mas malakasin ang opensa ng team na nakabatay kina Belen, Santos and Gandler. Bukod dito, tila ayon rin sa isang source kung sakaling makagulatan sa draft night at kunin bigla ng Gallery si Lamina, tila hindi naman umano ito makaka-apekto sa Solar Spikers dahil backup plan pa rin nila si UST's libero Det Pipito na isang department rin na medyo kulang sa kanilang team. Well, mukhang interesting ang draft night kung mayroon bang mga surprises and unexpected picks ang mga teams. So that's it for today's video ka-trending. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas volleyball trend.